Nako, eto na. Kaya pala nagpapanik yung mga ibang followers at mga abogado ni Apollo Kibuloy habang nakakulong yung kanyang kliyente dyan sa Pasig Jail dahil sa kanyang kasong di mano'y pang-aabuso sa kababaihan kaya nakulong. Dahil ito pala yun, kinumpirm po ng US Embassy Manila na ang request for extradition kay Apollo Kibuloy ay idinirekta sa Malacanang. Okay? Kaya po ito yung balita kasi ilang araw nang pinag-uusapan, sabi ng DFA, wala silang natanggap, sabi ng Department of Justice, wala silang natanggap. Ay itong Department of Foreign Affairs at Department of Justice, parehas ito na dadaan sa kanila ang proseso. Pero ano ang ginawa ng US government? Idinirekta sa Office of the President ang request. Kaya pala pag tinatanong ang DFA at si Secretary Remulla ng DOJ, no comment. Matindi ito. Siguro alam ng US government dahil napakatindi ng kailang intelligence sa buong mundo na baka mapolitika, baka maimpluwensyahan, baka mabaliwala ang kanilang request kung dadaan ito sa gabinete ng mga department secretary. Kaya mas minabuti nila idaan at idirekta sa Office of the President. In other words, nasa Office ng Pangulo ang request ng Amerika. At sa tingin ko, kaya ganon ang halos pagmamakaawa na ng kampo ni Kibuloy kay Pangulong Marcos na ipatupad daw ang batas. Yan ha. Dati pag pinatutupad ng gobyerno ang batas laban sa kanila, ay mali daw ang implementation ng batas. Mali daw yung paghuli, mali. Lahat ay mali. Pag pinapatupad ng Malacanang batas, laban sa kanila, lahat mali. Ngayon, ang kailang panawagan, kabaliktaran na. Ipatupad nyo ang batas. Kasi alam nyo bakit? Kaya ganyan ang panawagan ng mga abogado ni Kibuloy. Kasi doon sa treaty, mayroon pang proseso. DOJ, Department of Foreign Affairs, papunta pa yan sa korte. Magkakaroon pa ng hearing. Tatalakayin pa yan sa korte. Pero, kung isusurkat ng Pilipinas, pwedeng gawin ng Office of the President forthwith. Kaagad-agad ipatupad ang request ng Amerika. At dadalhin si Kibuloy sa Amerika. Dahil sa iba't ibang kasong kanyang kinakaharap doon na pinalabas kamakailan ng SMNI at ng kanilang mga vloggers na dismiss na, malaya na, malinis na ang pangalan ni Kibuloy, lahat yun fake news. Kasi hindi magre-request ng extradition treaty against Kibuloy kung wala na siyang kaso. Ay malinaw na kaya siya kinukuha ng Amerika dahil marami siyang pananagutan doon. Kung ano ang kaso rito, mas marami ang kaso sa Amerika. So, issue lang po ito, walang personalan. Dahil ako'y mamamahayag at political vlogger, yan ang nakikita ko at observation ko na ang mga abogado ni Kibuloy nagmamakaawa ng sumunod tayo sa batas. Wow! Kayo, hindi kayo sumusunod sa batas. Pag ginagawa ng gobyerno, pag sunod sa batas, reklamo kayo. Nung hulihin si Kibuloy, galit kayo. Hulihin si Duterte, galit kayo. Nung hulihin si Tebes, galit kayo. Puro kaalyado nyo. Ngayon, request ng Amerika, extradite. Aba, ang panawagan nyo, sumunod tayo sa batas para magkaroon muna ng hearing. Kita nyo, di ba? Ayan ang sinasabi ko. O ngayon, yung mga followers nila at mga vloggers nila at mga tagapagtanggol nila na noong nakaraang taon grabe ang pambabastos kay Pangulong Marcos. Grabe ang masakit na sinabi nyo kay Pangulong Marcos. Marcos resign, sabi ng Kingdom of Jesus Christ. Mag-people power daw sila para mapapagsak si Marcos. Hindi raw sila titigil hanggat di napapabagsak si Marcos. Marcos bangag, Marcos kurak. Yan ang inyong akusasyon Marcos resign. O ngayon, paano ngayon? Paano yan? Sobra ang batikos nyo kay Pangulong Marcos. Ngayon, ganito na ang problema nyo, may kailangan na kayo kay Marcos.
Ulitin ko, ang extradition treaty sa pagitan ng dalawang bansa, hindi lang sa Amerika yan, kung saan man merong extradition treaty ng Pilipinas, kung saan man meron. Pero ito sa Amerika, pwede yan kaagad-agad. Pwede yan forthwith, kung gugustuhin ng Pangulo. At yun din ang gusto ng Amerika. Di ba? Kaya idinirekta sa Office of the President. Kaya itong mga departamento, tulad na sinabi ko, DFA at DOJ, wala silang alam. Kasi hindi dumating sa kanila. Nauna ang Malacanang. Ang Malacanang ang magdi-decide kung forthwith o idadaan pa sa hearing. Yan ang problema ng mga kibuloy. Kaya kung yung mababasa yung statement na pinalabas ni Atty. Torion, kaibigan ko pa naman yung mama. Di ba? Nag-iba na ang linya. Wala nang galit, walang tapang, nagmamakaawa na. Di ba? Kasi alam nila tagilid. Tagilid talaga. At ayaw nilang makulong si Kibuloy. Kasi doon sa Amerika, walang VIP treatment. Walang palakasan doon. Kahit mayaman ka, kulong ka ron. Nakaposas ang paa at kamay. Naalala ko na si Mark Jimenez ay buhay pa. Na kaibigan ko. Sabi niya, Mike, ibang klase sa Amerika. Kasi nakulong si Mark Jimenez sa Amerika eh. Dahil sobrang pagbibigay ng pera doon sa mga kandidato ron. Pinakulong siya ng Amerika. Sabi niya, Mike, kahit kumakain ako, nakaposas ang paa ko. Napakahigpit nila. Eh dito, baka dyan sa City Jail ng Pasig, baka VIP treatment pa dyan si Kibuloy, baka nagagawa pa niya na kung anong gusto niya. Di ba dati nga nung eleksyon, nakakapangampanya pa. May mga nakakapag-video pa at kung ano-ano nagagawa sa labas. Ay sa Amerika, hindi pwede yun. Isasama ka doon sa mga notorious na kriminal doon. Isipin mo, makakasama mo sa tulugan ng mga Black American at iba-ibang lahi. Diyos ko po. Delikado. Black American ang katabi mo. Eh baka ma-rape ka ng mga yan. Ang lupit, di ba? Bakit dito? Sa Amerika ba meron ding rape sa kulungan? Dito lang yata sa Pilipinas meron, di ba? Dito sa Pilipinas ang nakukulong ay nare-rape, di ba? Nire-rape ng kapwa lalaki. Alam mo na, paano ibig sabihin? Takot na takot sila ngayon. Eh paano yan? So, issue lang po. Balita lang ito, walang personal na. Baka sabihin niyo, oh Mike, bumabanat ka naman. Hindi ko binabanatan. Binabalita ko lang sa inyo. Ito yung update. Nasa Office of the President ang request ng Amerika. Mabigat yan dahil idinirekta. Sabi ng US Embassy, direkta sa Office of the President, Malacanang Palace, ang request nila. Wow! Pag yan ay forthwith, pag yan ay kaagad-agad ipinatupad, mabilis na gaalawan yan. Kaya kayong mga Kingdom of Jesus Christ, mga followers niya, magsisi na kayo, humingi kayo ng tawad kay Pangulong Marcos, bawiin nyo yung mga sinasabi nyo sa kanya, baka pagbibigyan kayo. Bawiin nyo yung sinasabi nyo, bangag si Marcos, resign Marcos, magnanakaw si Marcos, kailangan palitan na si Marcos. Eh, ang mga sinabi nyo, hindi naman yan fake news. Yan ay on record sa telebisyon, sa social media. Nagpe-press conference pa kayo nung mga panahon yun eh, bago nahuli si Kibuloy. Na araw-araw nyo binabanatan ng Pangulo ng personal. Eh ito ngayon, may problema na kayo. Kaya ang advice ko sa inyo, advice na tinuturing kong kayo kaibigan ko pa rin, mag-sorry kayo kay Pangulong Marcos. Bawiin nyo yung inyong mga sinasabi. Para baka mabigyan kayo ng consideration na hindi itapon sa Amerika si Kibuloy. Pag naisip ng Malacanang at ang may lukulukong advisor dyan ng Malacanang, ang Pangulo, Mr. President, tapon mo na yan. Yan ang laging bumabanat sa iyo. Yan ang mga bumabati sa iyo ng personal. Yan ang mga nagbibintang sa iyong bangag ka. Yan ang nagsasabing resign ka. Yan ang nagsasabing corrupt ka. Itapon mo na yan. Total, may request na Extradition treaty yan Wala naman tayong magagawa. Tapos ang maliligayang araw. Ganyang kalupit. Pero huwag kayong mag-alala. Si Pangulong Marcos hindi naman ganun kasama. Kaya lang, under pressure na yan. Malacanang request yan. Alam naman nating tayo may kailangan sa Amerika, ang Amerika ay may kailangan sa atin. At ang extradition treaty, mahalaga yan na pagpapatunay ng tunay na pagkakaibigan at tulungan. Kaya hindi makakatanggi dyan ang Malacanang at ang gobyernong Pilipinas. Good luck sa inyo. Dami nyo kasi sinasabi, akala nyo wala nang katapusan ng inyong kapangyarihan. Powerless naman kayo.